The Boss Husband. Credit to the author. 381 hanggang 87. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata at matatandang walang asawa. Ang anti-theft stainless steel platings na naka-install ay nasira ng mga silhouette sa pamamagitan ng kamay, sa halip ay balentuna. Ang salamin na bintana na tinusok ng malalaking kalibre ng baril ay hindi katulad ng isang piraso ng papel. Isang tama lang ang tinamaan ng silhouettes bago tuluyang nabasag sa lupa. Sa mabibigat na hakbang, pumasok sa sala ang dalawang silhouette. Sa wakas ay nagawang tingnan ni Justin ng malinaw ang kanilang hitsura. Sila ay mga lalaki mula sa gitnang silangan na may kulot na buhok at nakasuot ng tobs. Kanya-kanya silang may hawak na isang American-made M1911 modded na may malalaking caliber round. Ang kanilang mga mata na kulang sa sigla ay mukhang pinakanakakagulat. Walang emosyon sa kanilang walang buhay na mga mata. Maaaring mapagkamalan silang peke. Napatingin ang dalawang lalaki kay Sky Dragon na nahihirapang tumayo. Walang ekspresyon, itinaas nila ang kanilang mga baril habang binabalak nilang wakasan ang buhay ni Sky Dragon at Pamela. Ang Sky Dragon ay karaniwang hindi natatakot sa kanilang mabagal na paggalaw. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, mas natatakot siya kaysa karaniwan dahil pinuprotektahan niya si Pamela, nakatanggap ng 2 bala sa kanyang likod, at nahihirapang huminga. Matagal nang nabigla si Pamela. Nang makitang gustong magpaputok muli ng dalawa, tumalon siya para protektahan ang likod ni Sky Dragon. Hindi siya nang ahas na hayaang tumagos muli ang mga bala sa katawan ni Sky Dragon. Nang nasaksihan ang sitwasyon, hindi likas ni Justin na tumabi nang hindi tumulong. Sa isang kisap mata, sinugod niya ang dalawang Muslim bago hinawakan ang kanilang mga braso na may hawak na mga baril. Nagpaputok ng mga bala, ngunit nalampasan ang Sky Dragon at tumama sa refrigerator at sa floor lamp, na nagdulot ng mga sparks. Hindi kumibo ang dalawang lalaking Muslim. Katutubo, gumamit sila ng mabilis, maliksi na paggalaw habang tinatangka nilang tamaan ang templo at ibabang tiyan ni Justin. Kumunat ang noo ni Justin. Habang nakikisalamuha siya sa dalawa, mas naramdaman niyang kakaiba sila. Para silang mga combat machine na ang mga galaw ay umaasa lamang sa kanilang instincts. Gayunpaman, si Justin ay walang oras upang suriin ang kakaibang kababalaghan habang ang kanilang mga kamao ay papalapit sa kanyang katawan. Bigla niyang pinasabog ang panloob na enerhiya ng Endless Resolve Restoration Scripture, tumagas ang True Chi mula sa kanyang katawan, na bumubuo ng force field ng hangin na nakapalibot sa kanya. Ang malalakas na suntok ay 1 pulgada ang layo mula sa katawan ni Justin, ngunit hindi sila makalapit dito. Ginamit ni Justin ang kanyang lakas gamit ang kanyang mga braso, para itapon ang dalawang Muslim sa bintana. Ang dalawang silhwete ay parang saranggola na may putol na mga kwerdas habang sila ay nahulog 10 metro pababa. 2 tunog ng banggaan ang maririnig. Hindi nagabala si Justin na tingnan kung buhay pa ang dalawa. Paglingon niya, sinabi niya kay Pamela, kung hindi ako nagkakamali, sila ay mula sa Sandstorm. Mali ang intelligence report mula sa iyong general, o kayo ay pinaglaruan ni Sandstorm at Brahma. Ngayon, dali-dali mong dalhin ang Sky Dragon sa isang ligtas na lugar para sa paggamot, at makipag-ugnayan kaagad sa iyong punong tanggapan. Ibig sabihin, kung maaari kang makipag-ugnayan sa kanila. Bagamat pinupunasan pa ni Pamela ang kanyang mga luha, alam niya kung gaano kalubha ang sitwasyon. Ayon sa intelligence report, 3 araw umano ay darating ang kanilang mga kalaban. Gayunpaman, bigla silang lumitaw sa Stonegate ngayon. Kung ang iba ay tambangan din, wala si Justin para iligtas sila. Itinaas ni Pamela ang Sky Dragon na puno ng pawis ang noo bago umalis, habang si Justin ay hinawakan ng braso ni Talia bago sumunod sa kanila pababa. Saan tayo pupunta? Sa wakas ay namulat muli si Talia. Bagamat alam niyang apurahan ang sitwasyon, hindi niya maiwasang magtanong. Pinapapunta kita sa isang ligtas na bahay sa ngayon, sabi ni Justin. Tinulungan ni Pamela si Sky Dragon na pumasok sa kotse, habang hinaila ni Justin si Talia sa kanyang BMW. Boom!
Umalangaw-ngaw ang tunog ng pagsabog. Ang mga marahas na apoy at itim na usok ay nagkalat sa sahig na kinaroroonan ng bahay ni Talia. Ang mga alikabok, mga sawdust at mga tipak ng salamin ay lumipad palabas mula sa apartment kasama ng usok. Ang liwanag na nagmumula sa apoy ay nagpapaliwanag sa mukha ng lahat. Maririnig ang hiyawan at hiyawan mula sa mga mamamayang nakatira sa paligid habang umaalingaw-ngaw ang nakabibinging alarma sa sunog na nagdulot ng malaking kaguluhan. Natakot, tinitigan ni Talia ang kanyang apartment. Ito ay nawasak. Namula ang mukha ni Justin. Hindi niya inaasahan na ganito kalupit ang sandstorm. Naghanda pa sila para sirain ang eksena matapos patayin ang mga tao sa loob. Ito ay hindi isang gawa upang pagtakpan ang anumang bagay, ngunit isang uri ng marahas na pag-atake. Nang mapansin na nabigo sila sa assassination mission, tumakas ang dalawang lalaking Muslim. Ang kanilang mga anino ay hindi matagpuan. Kung hindi dahil sa presensya ni Justin, si Sky Dragon, Pamela, at ang inosenteng si Talia ay namatay ng kakilakilabot bago naging abo dahil sa pagsabog. Napagtanto na si Talia ay muntik nang mamatay dito nang hindi niya kasalanan, hindi na napigilan ni Justin ang galit sa kanyang puso. Si Pamela ay umalis kanina na may dalang kotse para ipadala si Sky Dragon para sa paggamot. Kailangang tanggalin ang mga bala sa kanya, pagkatapos ay kailangan ng operasyon, kung hindi ay mamamatay si Sky Dragon dahil sa sobrang pagkawala ng dugo. Walang oras si Justin para pakialaman ang kalagayan ni Sky Dragon. Kasunod ng paglitaw ng dalawang Muslim, alam niya na tiyak na mayroon silang backup. Mula rito, napag-alaman niyang tinambangan din ang iba pang miyembro ng Red Flame Iron Brigade. Bilang resulta, kinailangan niyang dalhin si Talia sa kaligtasan bago makipag-ugnayan kay Zachary para maunawaan ang buong sitwasyon. Mukhang naunawaan din ni Talia ang kalubhaan ng sitwasyon. Nararamdaman niya ang mabigat na aura na lumalabas sa katawan ni Justin, kaya hindi siya naglakas loob na magsalita. Nagmaneho si Justin sa sobrang bilis para makarating sa kinaroroonan nila. Pagkaraan ng 10 minuto, nakarating siya sa isang kalye na puno ng mga bar na nasisinagan ng iba't ibang kulay ng mga ilaw. Pagkatapos ay dinala niya si Talia sa Roslyn Bar. Sa sandaling ito, hindi na ang si Eagles ang pinakaligtas niyang taya. Ang base ni Roslyn ay ang pinakaligtas na lugar sa ngayon. Ito ang peak hour ng bar. Malakas na nagsalita ang mga customer habang pabalik-balik ang mga server. Brother Gibson. Si Rowena ay orihinal na may ngiti sa kanyang mukha. Gayunpaman, napansin niya na mukhang hindi maganda ang mood ni Justin. Pagkatapos ay tumingin siya sa magandang babae sa tabi ni Justin na nakasuot ng simpleng paraan bago sumimangot. Napansin niya na nagmamadali si Justin, at agad niyang ginamit ang telepono sa counter para ipaalam kay Roslyn ang pagdating ni Justin. Hinayla ang braso ni Talia, naglakad si Justin sa pathway sa likod ng bar bago pumunta sa kwarto ni Roslyn. Matutulog na sana si Roslyn nang matanggap niya ang tawag ni Rowena. Hindi siya mapakali sa ibang mga bagay sa ngayon. Nakasuot ng manipis na silk na pijama, tumakbo siya para buksan ang pinto, nakita niya si Justin na mukhang seryosong nakatayo sa labas kasama ang isang babae na kakaibang nakating sa kanya, dahilan para mapuno ng kalituhan si Roslyn. Rose, ito si Talia. May kailangan akong asikasuhin. Nagtitiwala ako na ang lugar mo ang kasalukuyang pinakaligtas na lugar. Pinagkakatiwalaan kita sa kanya. Bantayan mo siya para sa akin. Nang walang sinasabi pa, itinulak ni Justin si Talia sa silid ni Roslyn. Same time na sinabi niya, mananatili kayong dalawa dito hanggang sa bumalik ako ngayong gabi. Ang mga lansangan ng Shanghai ay puno ng mga panganib ngayong gabi. Hindi ko maipaliwanag ang tiyak na dahilan ngayon. Sa madaling salita, magtipon ng pinakamaraming elite hanggat maaari para sa proteksyon ngayon. Naiintindihan mo ba? Alam ni Roslyn na hindi simple ang bagay na iyon. Alam ni Justin ang pagkakakilanlan ni Roslyn bilang nangungunang aso ng Stonegate, ngunit ipinaalam pa rin sa kanya na huwag lumabas. Tila, hindi malalaman ng mga ordinaryong tao kung gaano kaitikot ang mga kalaban. Naiintindihan. Mangyaring mag-ingat, sabi ni Roslyn kay Justin habang hawak niya ang isang nanginginig na kamay ni Talia. Tumango si Justin. Walang sabi-sabi, tumalikod na siya at umalis.
May gustong sabihin si Talia kay Justin bago ito umalis, ngunit naramdaman niya na ang kanyang kamay ay pilit na hinawakan ng babae sa tabi na nagngangalang Roslyn, dahilan upang agad niyang itikom ang kanyang bibig. Huwag mo siyang istorbohin. Hindi niya kayang mawala ang kanyang focus ngayon, sabi ni Roslyn na may banayad ng ngiti. Sisiguraduhin kong paprotektahan kita. Si Talia ay nagkaroon ng masalimuot na pakiramdam nang tingnan niya ang may kumpiyansa at magiting na babae na mukhang kaakit-akit at matikas. Ano ang nangyayari ngayong gabi? 382. 15 minuto bago tambangan si Justin at ang iba pa, isang matangkad na babae na nakasuot ng itim at masikip na damit ang kumunat ang kanyang mga kilay sa labas ng distrito ng militar ng angkan ng Collins sa Stonegate. Siya ay walang iba kundi si Karen na naglalakad patungo sa kanyang bahay habang tinatapakan ang mga tile na bato gamit ang kanyang mga leather boot, dahilan upang makarinig ng mga yabag. Sa likod ni Karen ay nakatayo ang isang magandang lalaki na nakasuot ng western suit na may nakakunot ng ngiti habang nagsasalita. Ninger, napag-usapan ko na ito ng tatay ko. Pupunta siya para sa isang pulong sa Stonegate sa susunod na buwan upang makipagkita kay Uncle Collins. Malapit na, tiyak na itatakda ang aming kasal. Tumigil sa paggalaw si Karen. Inikat niya ang kanyang ulo bago tumingin sa lalaki na may galit. Jason York, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Ayoko ng ganyan. Bakit hindi mo maintindihan? Napag-alaman na siya ay si Jason, ang pinuno ng Second Dragon Group. Hindi siya naapektuhan sa mga salita ni Karen. Humalaklak siya at sinabing, Ninger, nag-aaral ka na sa ilalim ng Dawson Sect mula pa noong bata ka pa. Wala kang pagkakataong makipag-ugnayan sa kahit na sinong may edad na lalaki. Maliban sa akin, walang sino man ang karapat-dapat sa iyong biyaya. Wala lang tayo kung hindi isang perpektong pares na nakatakdang magsama. Kahit na hindi mo makita ang aking mga katangian bilang ako ngayon, pagkatapos nating magpakasal, ikaw na ang mag-asawa. Tiningnan ni Karen ang kumpiyansa na hitsura ni Jason habang ipinangako niya. Sa sobrang galit niya ay natawa siya. A perfect pair. Kanino mo narinig ang kalokohang iyon? I dare you to say it again, at ang iyong mukha ay makikilala ng mabuti ang aking pear flower needles. Namutla si Jason, habang nanlamig ang tingin niya kay Karen. Nagmura siya sa puso niya, damn it. Sinong matandang bastard ang nagturo sa kanya ng teknik na yon? Pagkatapos niyang maging akin, maghahanap ako ng pagkakataong mabali ang kanyang mga kamay. Tingnan ko kung paano niya ako takutin. Bagamat iyon ang naisip ni Jason, hindi siya naglakas loob na ipahayag ito sa labas. Nagpatuloy siya sa pag-arte ng inosente habang sinabi niyang, sige, sige. I'll stop talking about it. It will not long until we married anyway. Si Karen ay orihinal na walang anumang espesyal na opinyon sa taong ito na may katamtamang kakayahan sa pakikipaglaban na nagawang maging pinuno ng Second Dragon Group sa pamamagitan ng pag-asa sa mga koneksyon. Gayunpaman, siya ay kumapit sa kanya sa nakalipas na 2 taon na nagpagalit sa kanya. Para kay Jason, ang mga ordinaryong babae ay walang kwenta gaya ng dumi kahit gaano pa sila kaganda. Walang kasing kaakit-akit sa kanya ang kagandahan mula sa grupo ng 8. Nagsimula siyang humanga sa kanya, ngunit hindi nagtagal ay walang kahihiyang nagsimulang habulin siya. Hanggang ngayon, itinuring ni Jason ang pagkuha kay Karen bilang isang paraan ng paghihiganti. Kung mas hindi niya makuha ang isang bagay, mas malakas ang kanyang pagnanais na makuha ito. Kasunod ng paulit-ulit na pagtanggi ni Karen, na naging sanhi ng pagdurusa ng pagmamataas ni Jason, pinanghawakan niya yun ang ideya na wala nang mawawala, na hindi pa napapansin ni Karen. Dumating ang dalawa sa living hall ng Collins residence. Ang Panginoon ng Angkan, si Mark Ing, ay nakaupo sa loob na nakipagtsa kasama sina Abbas Morgana at The Whist JC. Kasabay nito, nandito ang iba pang miyembro ng Second Dragon Group na naghihintay sa kanilang pinuno na si Jason. Nang makita si Jason na sumunod kay Karen sa loob, ang huli na may displeased expression, hindi napigilan ni Mark Ing na mapabuntong hininga. Nakaramdam siya ng hindi kapani-pani walang pagkakasala sa kanyang nakatatandang anak na babae. Bagamat lumaki si Karina ng malaya, palagi niyang nasa tabi ang kanyang mga magulang. Gayunpaman, si Karen ay pinaalis sa bahay dahil siya ay 10 sa Dawson Sect.
Simula noon, halos hindi na siya nakauwi, habang si Martin Collins at ang kanyang asawa ay hindi nakabisita sa confidential na Dawson sect na mahigpit na sinigurado. Kaya naman, pagkatapos ng pag-aaral at pagbabalik ni Karen, sinubukan ni Martin at ng kanyang asawa ang lahat ng kanilang makakaya na magbigay ng pagmamahal hanggat maaari kay Karen. Gayunpaman, nag-practice siya ng magaan na kasanayan na nagpapahintulot sa kanya na lumipat ng hindi nag-iiwan ng mga bakas. Dahil dito, lumaki siyang malaya sa tulong at nanatili sa ganoong paraan. Kaya niyang hawakan ang lahat at kasabay nito ang pag-aalaga sa kanyang nakababatang kapatid at pamilya. Kaya, ang paghahanap ng mabuting kapareha para kay Karen ay tila ang pinakakarapat-dapat na gawain. Sa kasamaang palad, nagmula sa isang mayamang angkan, bagamat ang mga magulang ni Jason ay mukhang kapantay ng angkan ng Collins sa labas, sila ay talagang mula sa isang nangungunang angkan sa Central na hindi kayang pasayahin ng angkan ng Collins. Kahit na alam ni Martin na kinasusuklaman ni Karen si Jason, kailangan niyang palaging paalalahanan si Karen na huwag gumawa ng anumang bagay na makakapagbanta sa kanilang angkan. Kung tutuusin, maaaring hindi na mabuhay ang angkan ng Collins kung gusto ng mga magulang ni Jason na labanan sila. Sa makatuwid, tiniis ni Karen ang kahangalan ni Jason. Hindi niya ito papansinin sa tuwing magagawa niya. Alam ni Abbas Morgana ang intensyon ni Jason. Malamig siyang bumantong hininga bago diretsyong sinabi, Jason, ang pagperpekto ng iyong martial arts ay mas mabuting gumugol ng oras kaysa sa paghabol sa babaeng ito. Naiinis si Jason ngunit hindi naglakas loob na ipahayag ang kanyang galit. Alam niyang ang matandang madre na ito na ang espada ay mas mabilis kaysa sa kanyang bibig ay ang mula sa grupo ng 8 na hindi niya kayang pukawin ng husto. Bilang karagdagan sa kanyang katandaan, ang tanging nagawa niya ay ngumiti at tumango. Dawis JC, sinabi sa akin ng general tungkol sa pinsala ni Lester, tanong ni Karen. Hinaplos ni JC ang kanyang bigot habang siya ay sumagot, malaki na ang paggaling ni Lester. Gayunpaman, kailangan pa niya ng 2 o 3 araw bago siya magising dahil siya ay malubhang na pinsala. Malamang na kailangan niyang umalis sa labanang ito. Tumango si Karen. Gusto niyang ipaalam sa papa niya na pupunta siya sa kwarto niya para magpahinga nang bigla niyang napansin ang papalapit na abnormal na aura. Sino nandyan? Ito ay halos sa eksaktong sandali nang tumayo rin sina Abbas Morgana at Dawis JC. Nag-flash ang katawan ng dalawa bago tumayo sa harap ng living hall, nakaharap sa main entrance. Ang tirahan ng Collins ay maliwanag na naiilawan, na ginawang ang buong lugar ay parang liwanag ng araw. Biglang umalangaw-ngaw ang ingay mula sa labas ng bahay. Nang marinig ang malabong himig, naramdaman ng lahat na ang isang tumutubo na halaman ay nag-drill sa kanilang mga tainga habang sinusubukan nilang salakayin ang kanilang mga utak. Masama ito. Lahat, ay circulate ang chi para protektahan ang inyong sarili. Sigaw ni JC. Mas madaling sabihin kaysa gawin. Dahil ang mga miyembro ng Second Dragon Group ay walang mataas na antas ng panloob na enerhiya, habang ang mga ordinaryong sundalo ng Collins clan kasama si Mark Ing mismo, ay alam lamang ang mga simpleng pamamaraan ng paglilinang, wala ni isa sa kanila ang tunay na nakauunawa sa malalim na panloob na enerhiya. Kumunat ang noo ni Karen. Ang una niyang ginawa ay hinawakan ang vest ng kanyang ama gamit ang isang braso niya. Habang nilalabanan niya ang mga sound wave, pinapanatili niyang malay si Mark Ing. Bago pa man makapasok ang mga kaaway sa bahay, ang 10-10 sundalo ay bumagsak sa lupa, hawak ang kanilang mga ulo sa matinding paghihirap. Ang mga miyembro ng Second Dragon Group ay namutla rin. Ang pinuno ng grupo na si Jason na dating mukhang masigla ay kasalukuyang nagdurusa. Tanging sina Abbas Morgana, JC at Karen ang nakatuon ng kanilang atensyon sa kanilang paligid habang naghahanda sila para makatanggap ng suntok mula sa kalaban. Hiss! Nang unti-unting humina ang tunog ng plote, isang ahas na may katawan na kasing laki ng hita ng nasa hustong gulang ang lumipat sa loob mula sa pintuan. Isang kobre. Si JC ang unang nakatukoy sa pinagmulan ng ahas. Mas tumpak, ito ay ang Divine Naga. Ang boses ng isang lalaki na nagsasalita ng Mandarin, na may mabigat na Indian accent, ay nagmula sa labas. Maya-maya, pumasok sa bahay ang isang lalaki na nakatirintes ang buhok, nakasuot ng itim na damit. Sa likod ng lalaki ay sumunod ang isang matipunong lalaki na may blonde na buhok na nakalabas sa hangin ang dibdib.
Siya ay may tansong balat at walang ekspresyon sa kanyang mukha, katulad ng mga Vajra ng mga sinaunang alamat. Ang huling lalaking pumasok ay may hawak na maliit na pilak na plota. Siya ay may maitim, ginintoang, mahabang buhok, matangos na ilong at matangos na mata na katulad ng salawin. Nagkatinginan sina JC at Abbas Morgana habang nakaramdam sila ng premonition. Ang hitsura ng tatlo bilang karagdagan sa kanilang accent at mga diskarte ay katulad ng maalamat na organisasyong Indian na Brahma. Ang mga tao mula sa Red Flame Iron Brigade ay nasa proseso ng pagpasok sa posisyon. Marami sa kanila ay nagmamadali pa rin sa Stonegate mula sa ibang mga lungsod. Sinamantala ng kanilang mga kaaway ang pagkakataong ito para umatake habang ang Red Flame Iron Brigade ay naghahanda. Malinaw na pinlano na ito noon pa man na nagpapahintulot sa kanila na tambangan ang Red Flame Iron Brigade. Ang tanga Zack Eri. Maling ulat ng intelligence ang pinadala niya sa amin. Hindi napigilan ni Abbas Morgana na pag-alitan ang sariling asawa. Gayunpaman, ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi nagbigay ng oras para makabuo sila ng isang plano. Ang lalaking may itim na tirentas ay mukhang pinuno ng tatlo. Sinabi niya sa blonde-haired, hawk-nosed na lalaki, Garuda, hayaan mo silang matulog tulad ng ibang mga sundalo. Ang lalaking tinatawag na Garuda ay tila nagpahinga sandali. Tahimik siyang tumango bago muling hinaipan ang kanyang plota. Sa kabila ng pagpapatugtog, walang tunog na nanggagaling sa plauta. Gayunpaman, ang mga puting mata ng Divine Snake Naga ay biglang naging eskarlata. Hiss! Biglang tumalbog si Naga mula sa sahig na parang itim na kidlat. Ibinuko nito ang bibig, naglabas ito ng berde, nakakalaso na fog bago sumugod patungo kina Abbas Morgana at JC. 383. Sa sandaling iniluwa ng Divine Snake Naga ang mga lason, agad nilang napagtanto ang dahilan kung bakit pumasok ang tatlo sa tirahan ng Collins sa sikat ng araw. Gayunpaman, wala ni isa sa kanila ang napigilan. Ang bilis ng napakalaking ahas na iyon at ang nakakalaso na ambon ay ginawa ng mga normal na sundalo na walang iba kundi ang kanya na kumpay. Nasa kamay ni Abbas Morgana ang kanyang espada bago pa mapansin ng sinuman. Sumayaw sa hangin ang kulay-kulay na bahaghari na espada habang ang Truchi ay nagliliwanag mula sa kanyang katawan. Itinaas niya ang kanyang espada na nagmula sa maliwanag na liwanag habang papalapit ang Divine Snake Naga. Ang nakakalaso na ambon na iyon ay pinalihis ng liwanag ng espada na tuluyang napawi ng huli. Hindi ito nakapagbigay ng malaking banta. The Whist, haharapin ko ang halimaw na ito. Focus ka sa flute blower. Matagal nang sinadya ni JC na gawin iyon. Dahil sa kanyang kahangahangang gun na kasanayan, nagpakita siya sa harap ng flute blower, si Garuda sa isang iglap. Ipinakalat niya ang Truchi na natutunan niya mula sa Kunlun kay Yuan Mantra at nagpadala ng palad sa ulo ni Garuda. Ngunit bago tumama ang pag-atake, umatras si Garuda ng napakabilis. Di nagtagal pagkatapos noon, isang malaki at napakalaki na lalaki ang hamarang sa daanan ni JC. Hurt! Ang malaking tao ay natama ng kay Yuan internal energy infused palm ni JC at napaungol, ngunit hindi siya gumalaw kahit isang pulgada. Nagulat si JC. Ang kanyang palad ay naglalaman ng sapat na puwersa sa loob upang makabasag ng mga bato na tumitimbang ng tonelada, ngunit isang lalaki ang nakatanggap ng suntok at nakatayo pa rin ng malakas. The internal energy of Zenica truly is impressive. You should be proud that you were able to make my brother, Balarama, groin with your strike, komento ng lalaking itim na buhok na nanunood ng palabas. Si JC ay walang oras na kumilos ng walang ingat. Umatras siya ng 2 hakbang. Nang makitang si Balarama ay medyo maayos na at nakatingin sa kanya ng panunuya, naramdaman niya ang matinding galit sa loob niya. Huwag mong isipin na naubusan na ako ng galaw para harapin ka dahil lang sa nakaharang ka sa palad ko. Napagmasdan ni JC ang pakikipaglaban ni Abbas Morgana sa dakilang ahas. Pumutok ang sword chi sa buong paligid at tila hindi naman siya dehado. Naaliw, hinugot niya ang kanyang malambot na espada mula sa kanyang baywang. Asher Stone. Ang liwanag ng espada ay umikot na parang liwanag ng isang engranding buwan. Biglang lumitaw ang isang yin-yang bagwa diagram sa gitna ng liwanag. Tingnan natin kung makukuha mo ang aking Kunlun Bagwa Dragon Form Sword. Kumunat ang noo ng lalaking itim ang buhok na parabang nababagabag sa pag-atake ni JC.
Gayunpaman, hindi niya intensyon na makipagkamay kay Balarama at sa halip ay tumingin sa direksyon ng pangunahing bulwagan. Si Karen, na ipinadala si Marking sa kaligtasan, ay nagmamadaling lumabas. Alam niyang mas mababa ang kanyang lakas kumpara kay Abbas Morgana at JC, lalo na sa katotohanan na si JC ay isang taong nakapasok sa innate realm. Sila ay nasa ganap na magkakaibang mga liga. Gayunpaman, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang labanan ang mga kaaway. Tutal, nasa bahay niya sila. Ang mga miyembro ng Second Dragon Group ay dumanas ng ilang pinsala mula sa flute attack. Bilang isang resulta sila ay naging medyo groggy. Kasabay ng kanilang takot sa Divine Snake Naga, pinili nilang umatras at iulat ang kasalukuyang sitwasyon kay Zachary upang makabuo sila ng mas komprehensibong plano para harapin ang kanilang mga kaaway. Pinayuhan ni Jason si Karen na tumakas, ngunit natural, ito ay walang bunga. Gayunpaman, nagngangalit pa rin siya sa huli at nag-opt for a strategic retreat kasama ang kanyang mga miyembro ng grupo. Babae, hindi ka karapat-dapat na maging kapareha ko, panunuya ng lalaking itim ang buhok nang maramdaman niya ang masamang tingin ni Karen. Hindi mo malalaman hanggat hindi tayo nag-aaway. Si Karen ay mukhang hindi nababagabag. Sa kanyang kamay ay hindi mabilang na mga pilak na karayom na kasing pino ng buhok ng mga baka. Sa isa pa ay ang Willowleaf Blades. Bakas ng pagkagulat ang dumaan sa mga mata ng lalaking itim ang buhok. Ito ba ang mga nakatagong sandata ng Zenica? Hindi ko pa nakikita. Sige. Baka sakaling magulat ka sa akin, casual na sabi ng lalaki, ako si Mahakala. Ano ka, babae? Bulaklak ulan. Sa sandaling matapos si Karen, ang kanyang Willowleaf Blades ay dumadaloy patungo sa apat na paa at katawan ni Mahakala pati na rin ang kanyang lalamunan na parang mga balang masugid. Hindi gumagalaw ni Mahakala. Gayunpaman, ang kanyang mga itim na pupil ay naging kulay abo-puti ng bigla. Kasunod nito, lahat ng Willowleaf Blades na inihagis ni Karen patungo sa kanya ay lumipad pabalik sa kanya na parang nasa ilalim ng spell. Ang kanilang bilis ay hindi nabawasan kahit kaunti. Nakaramdam si Karen ng lamig sa kanyang gulugod. Ang nakita niyang nangyari sa kanyang harapan, ay ganap na wala sa kanyang hanay ng pagsasanay. Kahit na nasaksihan niya ang ilang supernatural na kakayahan noon, hindi pa niya nakita o narinig ang isang kakayahan na napakadaling magamit. Ganyan ba talaga kahanga-hanga ang mahiwagang Brahman ng India? Kahanga-hanga pa rin ang pagiging magaan ni Karen dahil bahagi siya ng kahanga-hangang Dawson sect. Naiwasan niya ang mga ibinabato niyang kutsilyo. Flower Rain? Mag-ingat laban sa psychic powers ng kalaban, sigaw ni Abbas Morgana, na nakikipag-ugnayan pa rin sa Divine Snake Naga, nakabisado na ng kalaban ang mga teknik ng sinaunang yoga. Ang kanilang psychic powers ay hindi dapat maliitin. Ang ganoong uri ng supernatural na kakayahan ay wala sa mundong ito. Normal na pamamaraan ay hindi magagawa. Psychic power. Kinilig si Karen. Nakakita na siya ng isang dalubhasa na nagsanay sa psychic power noong bata pa siya. Ang Seikiko na kapangyarihan ay maaaring maipakita bilang telekinetic na kakayahan at maaari itong magamit upang yumoko ang isang metal na baras. Noon, hindi niya naramdaman na maraming gamit ang pagsasanay sa ganoong kakayahan. Ngunit ngayong nakita na niya ito sa pagkilos, alam na niya kung gaano kalakas ang telekinetic power na ipinakita mula sa malalakas na kakayahan sa Seikiko. Babae, ihanda mo ang iyong sarili, natatawang sabi ni Mahakala, it's my turn to launch my hidden weapon. Nang matapos siya, ang hindi mabilang na mga bato, dahon at damo sa lupa sa kanyang malapit na paligid ay tila hindi na nakagapos ng gravity at lumutang sa hangin. Wala akong nakatagong armas na tulad mo. Pero kaya kong gamitin ang anumang bagay na nasa harapan ko. Nang matapos siya, ang iba't ibang piraso ng scrap sa lupa, ay naging instrumento ng pagpatay. Bumugas sa himpapawid, lahat sila ay tumungo sa Karen. Tumalon si Karen ng ilang beses upang iwasan ang mga fragment-made projectiles. Kasabay nito, inihagis niya ang mga manipis na pilak na karayom sa isang mahirap na makilala na tilapon, na itinutok ang mga ito sa mga mahihinang punto ni Mahakala mula sa iba't ibang direksyon. Walang kwenta, mahinang tawa ni Mahakala. Sa sandaling ang mga karayom ay 1 pulgada ang layo mula sa kanya, lahat ng mga ito ay tumigil sa kalagitnaan ng hangin at lumutang doon. Ibabalik ko sila sa iyo.
Nahirapan si Karen na maniwala na ang kanyang kakayahan ay napakadaling nalabanan. Kung ang anumang nakatagong sandata ay maaaring harangin ng ganoon lang, kung gayon kahit na ginamit niya ang pinakahuling galaw ng ulan ng bulaklak na sumasaklaw sa kalangitan, ito ay isang larong pambata lamang para kay Mahala. Kasabay nito, napansin ni Abbas Morgana na nagiging mas mapanganib ang sitwasyon. Hindi na siya nang ahas na pigilan ang alinman sa kanyang mga kakayahan. Sa isang pagsabog ng nangingibabaw na sword chi, nalabanan niya ang Divine Snake Naga at ginamit ang talon sa kanyang mga kamay upang subaybayan ang isang komplikadong pabilog na sektor sa himpapawid. Nebula Sword Technique. Malakas na humiyaw si Abbas Morgana habang siya ay umakyat sa hangin at sumabog sa bubong. Sa kalagitnaan ng hangin, umikot siya pababa ng napakabilis. Kasunod nito, ang espada sa kanyang kamay ay naglabas ng nakakasilaw na kulay. Pula, orange, dilaw, berde, purplish red. Sa malayo, parang kumpol ng nebula talaga. Inutusan ni Garuda ang Divine Snake Naga na subukang kagatin at hawakan si Abbas Morgana. Gayunpaman, kahit na ang buntot ng ahas ay hindi kapani-pani walang makapangyarihan, hindi nito nagawang tumalon ng masyadong mataas sa hangin at ang tanging magagawa lamang nito ay panoorin habang iniipon ni Abbas Morgana ang kanyang sword chi ng buo. Ang mga pamamaraan ng Susan ay kabilang sa pinakamahuhusay pagdating sa dalisay na mapanirang kapangyarihan nito. Sinadya ni Abbas Morgana na ipaglaban ang kanyang buhay sa linya. Natural, hindi siya magpipigil. Inipon niya ang lahat ng mapanirang kapangyarihan na kaya niya. The Waste, Karen. Umalis ka, dali. Umiiyak si Morgana. Nakita ni na JC at Karen ang nangyayari at mabilis na umalis. Ang maluwalhating nebula ay biglang sumabog sa isang maliwanag na flash. Isang spherical cloud ng rainbow-colored gas ang naglabas ng malalim na siret. Sas! Pinaliwanagan ng iba't ibang kulay ang matingkad na sword chi, na naglalabas ng tanawing katulad ng sa isang meteor shower. Ito ay tulad ng isang mabagyong pagbibinyag sa Garuda, Mahakala, at Balarama pati na rin sa Divine Snake Naga sa harap nila. Ang sword chi ay kumilos na parang isang talon na matalas na naghatol sa kanila. Gayunpaman, ito ay mas matagos at mapanire kaysa sa anumang normal na talon at mayroon ding mga katangiang sumasabog. Napakahirap talagang harapin. Ang panlabas na balat ng Divine Snake Naga ay hindi kapani-pani walang matigas. Kahit na nasaktan ito hanggang sa medyo nanginginig, kinaya pa rin ito ang pag-atake. Gayunpaman, ang Garuda ay walang balat na kasing kapal ng naga. Sa sandaling hampasin siya ng sword chi, na-flay ang buong katawan niya at hindi na nagawang hipan ang kanyang plota. Si Balarama, sa kabilang banda, ay gumamit ng ilang uri ng hindi kilalang pamamaraan. Ang ginawa lang niya ay itulak ang sword chi gamit ang kanyang dalawang kamay. Sa kabila ng napakakapal ng sword chi, hindi siya napaatras kahit isang hakbang. Gayunpaman, ang mga bitik at sugat na nagpakita sa kanyang mga braso ay namumula. Makikita na hindi siya masyadong nagtagumpay sa welga. Maging ang kalmado at malayong si Mahakala ay tila sineseryoso ito. Wala siyang pakialam sa kaligtasan ng dalawang nasa tabi niya. Sa halip, unti-unting lumaki ang liwanag mula sa mapuputing kulay abon niyang mga mata. Ang lahat ng sword chi na nakapalibot sa kanya ay tila nasuspine ng isang hindi nakikitang puwersa sa kalagitnaan ng hangin. Nang bumagsak si Abbas Morgana sa lupa, duguan na si Garuda mula ulo hanggang paa at hindi na nagawang lumaban. Ang Divine Snake Naga, na tila nag-aalala sa kaligtasan ng amo nito, ay nagmamadaling bumalik sa panig ng Garudas bago lumingon kay Abbas Morgana at walang tigil na sumisipsip. Napaungol si Balarama nang nabasag ang 3 tile na bato sa ilalim niya. Namula ang magkabilang mata niya habang sumusugod siya kay Abbas Morgana. Ginamit ng Abbas ang karamihan sa kanyang true chi para isagawa ang mapanirang nebula sword technique, kaya paano siya patuloy na lalaban. Alam na alam ni JC ang katotohanan iyon. Hinarang niya ang pag-atake patungo kay Abbas Morgana at lumipat sa paggamit ng Jade Dragon Big Dipper sword technique at nagsimulang labanan si Balarama, na dumanas ng kaunting pinsala. Matapos tiisin ang napakalaking mapanirang kapangyarihan ng Nebula Sword Technique, ang lakas ni Balarama ay hindi na tulad ng dati. Ang kanyang mga kamao at paa ay nagkasalubong laban sa masaganang innate true chi ni JC na itinutok sa kanyang espada, dahilan upang unti-unti siyang napaatras. Umalis.
Nang makitang hindi maganda ang takbo ng sitwasyon, hinarang ni Mahakala si JC at ang liwanag sa kanyang kulay abo-puting mga mata ay nanginag. Hindi nakakot-in ang uppercut ni JC. Ikaw at ang iyong maliit na pesky tricks. Hindi pa nauubos ni JC ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Dahil si Mahakala ay naglakas loob na harapin siya, hindi siya umiwas at sa halip ay pinalakas ang kanyang kunlun power to the max. Ang innate Truchi ay bumulwak na parang agos ng mga alon at nabuo sa isang umiikot na daloy na dumaan sa psychic force field ng Mahakala. Earth. Si Mahakala ay biglang napaatras ng 3 hakbang at halos hindi naiwas sa killing intent-infused strike ni JC. Ngunit bago pa niya mabawi ang kanyang balanse, higit sa 10 throwing star ang dumating sa likod ng kanyang ulo. Darn it! Alam ni Mahakala na biglang inilunsad ni Karen ang kanyang mga nakatagong sandata at napilitang ilihis ang bahagi ng kanyang psychic power para baguhin ang trajectory ng throwing stars bago siya tumabi kay Balarama. Tara na! Alam ni Mahakala na hindi niya magagawang ibagsak si JC at ang iba pa at nagpasya siyang tumakas kasama si Balarama na maaari pa ring lumaban. Sinunod ni Balarama ang sinabi ni Mahakala at hindi nagtagal. Tumalon siya sa mga pader kasama si Mahakala at nakatakas. Bago nagpasya si Karen na habulin, pinigilan siya ni JC. Huwag! Ang kalaban ay nababalot ng dilim habang tayo ay nasa liwanag. Ang pag-ambush ay magdadala sa atin ng walang katapusang kasawian. Ngunit, tingnan mo na lang. Masyadong naubos ni Abbas Morgana ang kanyang Truchi at nangangailangan ng ilang oras para makapagpahinga at makabawi. Bukod pa rito, ngayong inatake na tayo, walang duda na may mga tinambangan din. Kailangan nating makipag-ugnayan kaagad sa general. Huwag kalimutan ang dahilan ng kanilang pagdating. Paliwanag ni JC habang itinuturo ang Abbas na nakaupo sa lupa at kinokontrol ang kanyang kalagayan. The Whist, ang ibig mong sabihin ay. Tama, sabi ni JC na may mataimtim na tingin, ang kanilang pangunahing puwersa ay dapat na patungo sa lugar ng sasakyang panghimpapawid. Kailangan nating ipaalam sa general at pumunta kaagad doon. Natahimik si Karen, kinuha ang teleponong ginamit ng Internal Division ng Red Flame Iron Brigade. Dinial niya ang numero ni Zachary para magtanong tungkol sa sitwasyon ng carrier. Kinuha ang telepono pagkaraan ng ilang sandali, dahilan para makahinga ng maluwag si Karen. General, ayos ka lang. Ang galing. Natahimik ang kabilang dulo ng telepono. Biglang sumirit ang isang malalim na boses ng lalaki, ikaw ba ay taga Red Flame Iron Brigade? Sino ka? Bakit nasa iyo ang telepono ng general natin? Nasaan ang general? Mabuti naman ang general mo. Nasa tabi ko lang siya. Gayunpaman, hindi comfortable para sa kanya na makipag-usap sa iyo ngayon, sabi ng lalaki sa payak na tono ng walang kaunting emosyon, ako naman, Mahabrama ang tawag nila sa akin. 384. Ang hating gabi ay papalapit at papalapit ng mabilis. Sa malalim na gabi ng taglamig, kahit isang lungsod sa timog tulad ng Stonegate ay hindi nakaligtas sa napakalamig na temperatura ng gabi. Si Roslyn ay hindi tagahanga ng mga amoy na ginawa ng isang pampainit. Dahil regular din siyang nag-practice ng martial arts, mas mahusay ang kanyang pisikal na kakayahan kaysa sa karaniwang tao, kaya hindi niya binuksan ang heater sa kanyang bahay. Nagdulot iyon ng matinding paghihirap kay Talia, isang taong sanay sa mga kondisyon ng mainit na opisina. Bagamat hindi niya gaanong naramdaman sa simula, nagsimula siyang manginig habang lumilipas ang oras. Gayunpaman, nakita ni Talia na si Roslyn ay nakasuot lamang ng manipis na silk na pijama. Tumambad sa kanyang harapan ang kanyang dalawang matamis na paa kaya't medyo nahihiya siyang hilingin na buksan ang heater. Pakiramdam niya ay sasaktan nito ang kanyang pride. Gusto niyang patunayan na hindi siya brat na spoiled by luxury. Wala pa 10 minuto pagkatapos umalis ni Justin, si Roslyn ay nasa kanyang telepono sa buong oras, na tila nagbibigay ng mga tagubilin sa isang tao. Hinintay niya sandali si Talia at malaya niyang tulungan ang sarili sa kahit anong inuming gusto niya. Nang matapos si Roslyn sa kanyang huling tawag sa telepono, umupo siya sa tapat ni Talia na nakangiti. Nakapawing ang kanyang matamis na labi, iniunat niya ang kanyang kamay kay Talia at nagpakilala. Ako si Roslyn. Talia. Ito ang pangalawang beses na nagkamayan ang dalawang babae, bagamat ito ang unang pagkakataon na nagpakilala sila sa isa't isa.
Pagkatapos ng simpleng pakikipagkamay, wala silang ideya kung ano ang sasabihin. Gayunpaman, medyo awkward ang katahimikan at parang may sasabihin sila para basagin ang yelo. Ikaw. Ikaw. Nagkasalungat ang kanilang mga pananalita. Hindi napigilan ni Roslyn ang pagtawa. Nakiisa rin si Talia sa pagtawa at ang kapaligiran ay hindi gaanong naninigas kaysa dati. Hayaan mo muna akong magsalita, sabi ni Roslyn, ikaw naman ang bisita ko. Itinuro ni Talia ang heater at sinabing, pwede mo bang iyon-iyon? Medyo malamig ang pakiramdam ko. Nagulat na sabi ni Roslyn, bakit hindi mo sinabi kanina? Nakita kong magaan ang suot mo, sabi ni Talia. Iniwan niya ang huling bahagi ng kanyang pangungusap na kaya nahihiya akong magsalita. Biglang napangiti si Roslyn at sinabing, alam mo ba kung ano ang gusto kong itanong sayo? Ano? Itatanong ko sana kung nanlamig ka, sabi ni Roslyn sa may kindat. Nagtatakang sinabi ni Talia na nakapout, kung alam mo, dapat ay sinabi mo ng mas maaga. Nagsisinungaling ako, bulalas ni Roslyn. Sa pakiramdam na pinaglaruan, medyo hindi nasisiyahan si Talia. Nakakunot ang noo niya, parang may sasabihin siya. Ngunit dahil hindi sila sa pamilyar na mga termino at siya ay nasa kanyang bahay bilang isang bisita, natagpuan niya ang kanyang sarili na pinananatili ito para sa kagandahang loob. Tumayo si Roslyn at binuksan ang heater. Nang makita ang nakapout na mukha ni Talia, hindi niya napigil ang matawa. Ginagago lang kita. Napakalungkot mo ngayon lang. Kung babalik si Justin at makita kang sobrang sama ng loob, iisipin niyang hindi kita inalagaan ng mabuti. Parang may napagtanto siya, nagtanong si Talia, Rose. May pumunta ka ba para protektahan kami ngayon? Tumango si Roslyn. Tinawagan ko ang lahat hanggat kaya ko. Dahil binanggit ni Justin na mas mapanganib sa Stonegate ngayong gabi, ang pagiging mas maingat kaysa sa pabaya ay hindi makakasakit. Do you run a security firm? Bakit niya sinabi na magiging safe ako dito? Iyon ang pinaka-curious ni Talia. Yung babae kanina parang hindi naman gaanong iba sa sarili niya. Hindi rin siya yung tipong marunong mag-self-defense. Isang security firm. Nang marinig ang sinabi ni Talia, tumawa ng malakas si Roslyn kaya napayuko siya. She then said gleefully, actually, I am part of a triad. I am a triad boss. Naramdaman ni Roslyn na dahil si Talia ay isang taong dinala ni Justin, hindi na niya kailangang itago ang anuman. Ngunit walang sino man ang mag-aakala na si Talia ay magsusuot ng ekspresyon ng hindi paniniwala pagkatapos marinig ang sinabi ni Roslyn. She rolled her eyes and said, it's fine if you don't tell me the truth. There's no need lie as such to mess with me. I'm not 3-year-old child, you know. At saka, anong klaseng triad boss ang magiging hitsura mo? Nanlaki ang mata ni Roslyn sa pagkalito. Bakit hindi siya naniwala sa akin noong sinabi ko sa kanya ang totoo? Anong ibig mong sabihin sa itsura ko? Kung talagang kamukha mo ang isang triad boss, paano mo tatakutin ang sinuman? At least, ang mga triad boss ay kailangang magmukhang nakakatakot para takutin ang mga tao. At ang paraan ng pagsasalita mo ay dapat nakakatakot at nagbibigay ng panginginig sa mga tao. Mukhang mas bata ka sa akin ng 1 o 2 taon. Masangkop na tawagin kang rookie girl sa triad, paliwanag ni Talia. Hinaplos ni Roslyn ang kanyang mukha at hindi nasisiyahang sinabi, paano mo nalaman na mas bata ako sa iyo? I could have been born early than you, you know. You don't look much older than me anyway. Si Talia ay mas matagal sa eksena ng negosyo kaysa kay Roslyn at may mas matalas na pakiramdam sa bagay na iyon. Mula sa ugali ni Roslyn, matukoy ni Talia ang maraming bagay na hindi alam ni Roslyn mismo. Bilang tugon, hiniling ni Talia ang petsa ng kapanganakan ni Roslyn. Si Roslyn, na ayaw maniwala sa kanya, ay nagsabi ng totoo. Lumalabas na si Talia ay mas matanda sa kanya ng 1 taon. Nakaramdam ng kaunting kirot si Roslyn. Naisip niya na siya ang dapat na mag-aalaga kay Talia. Gayunpaman, ang katayuan ng nakatatandang kapatid na babae ay naipasa sa kanya. Nadama ni Talia, sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, na ang kanyang mas matandang edad ay isang magandang bagay. Ngayon, parang mas may tiwala siya kay Roslyn. Little Roslyn.
Yan na ang itatawag ko sa'yo simula ngayon. Tumingin si Roslyn sa tuwang-tuwa na si Talia at bumulong, ang pagiging ipinanganak ng mas maaga ay walang ibig sabihin. Mag-arm wrestle tayo. Ang mananalo ay ang nakakatandang kapatid na babae. Habang sinasabi niya iyon, itinaas ni Roslyn ang kanyang manggas at ipinakita ang kanyang makatarungan, payat na braso at determinadong tumingin kay Talia. Napabuka ang bibig ni Talia. Hindi niya alam kung paano siya dapat tumugon dito. Little Roslyn, ang mga babae ay hindi nakikipag-arm wrestling at nakikipagkompetensya sa lakas. Yan ang ginagawa ng mga lalaki. Napagtanto din ni Roslyn kung gaano siya katawa-tawa. Hindi niya likas na sabihin ang mga salitang iyon at kumilos ng ganoon. Kahit na siya ay nasa 20s lamang, siya ay nakikihalubilo sa mga triad sa loob ng mahabang panahon, ang kanyang mga karanasan ay nakatulong sa kung sino siya. Kaya, hindi siya karaniwang tumingin sa kanyang edad. Marahil ay hindi nila namamalayan na nakikipagkompetensya sa isa't isa dahil alam nilang pareho kung sino ang isa. Bukod dito, pareho silang babae. Bukod kay Rowena, na tinuturuan niya bilang kanyang nakababatang kapatid, si Roslyn ay walang gaanong kaibigan, kaya hindi siya gaanong nagbabantay kapag nakikipag-ugnayan siya sa iba. Habang iniisip niya ang tungkol sa kanyang pagtanggi kay Talia, isang tunog ng katok ang maririnig sa pinto. Nag-isip ng sagot si Roslyn bago bumukas ang pinto. Nakatayo sa labas si Little Joe, nakasuot ng itim na leather jacket. Sa kanyang maong ay isang automatic pistol. Napangiti ang lalaki at sinabi kay Roslyn, "Boss, dumating na kami at naglagay ng mga bantay sa paligid ng bar. Magpahinga ka muna, boss." Noted. "Help yourselves to some good wine when the night has passed," casual na sabi ni Roslyn. "Sige," maikling sabi ni Xiao Jiao bago siya umalis at nagtungo upang ayusin ang mga patrol. Tumalikod si Roslyn at papaligoy sana si Talia at magpapahinga, nakita lamang niya ang kanyang mga mata na nanlaki sa takot at pagkabigla. "Kuya mo, anong problema?" Nagpa siya si Roslyn na sumuko, kaya't magalang niyang hinarap si Talia. Kung tutuusin, wala siyang nakatatandang kapatid na babae. Umiling-iling si Talia. Triad boss ka ba talaga?" Nagpout si Roslyn. "Sabi ko sa'yo, totoo, pero ayaw mong maniwala sa akin. Isa ako sa mga nangungunang boss sa buong Stonegate." Mapait na ngumiti si Talia. Akala niya sa mga pelikula lang umiral ang mga ganitong klaseng tao. Gayunpaman, naroon siya, nakatayo sa harap niya. Ibang-iba talaga si Roslyn sa babaeng triad na boss na nasa isip niya. "Rose, okay lang kung hindi mo ako tatawaging elder sister," sabi ni Talia. "Oh." Hindi maintindihan ni Roslyn ang nangyayari. Kinagat ni Talia ang kanyang pang-ibabang labi at sinabing, "Hindi na kita guguluhin simula ngayon. Tawagin mo akong Talia. Tawagan kitang Roslyn." Nang mapagtanto kung ano ang nangyayari, pinipilit ni Roslyn ang panunokso. "How could I? You're my senior, so you deserve to be called elder sister. Hindi ako kasing tigas mo, kaya ayos lang. Strength is a unit of measure reserved for the male species. We can't do that as girls, di ba?" Frustrated, tumahol si Talia. "Kung ipagpapatuloy mo ito, sasabihin ko sa iyo kapag nakabalik na si Justin at papaluan niya ang iyong puwitan." Namula ang mukha ni Roslyn sa magandang lilam ng pula. "Elder Sister Morris. Si Hobby ba?" "Oh, I mean, Justin. Smack your rear. Hobby ang tawag mo sa kanya." Napaisip si Talia, syempre hindi. Tiyak na sasampalin niya ang iyo. Ang sa iyo ay mukhang mas malaki kung tutuusin. Noon ay napagtanto ni Roslyn na siya ay nakadamit lamang ng isang manipis na pijama habang siya ay naglalakad sa paligid ni Talia ngayon, na labi sa kanyang kahihiyan. Kahit na pareho silang babae, ito ang unang pagkakataon na nagbihis siya ng magaan sa harap ng sinuman, maliban kay Justin. Naisip niya, well, hindi siya isang estranghero sa anumang paraan. Ang pakikipag-chat sa kanya ay naging kawili-wili. Parang ilang taon na kaming magkakilala. Dahil sa relasyon namin ni Justin, baka mas madalas kaming magkita sa hinaharap. Nagsimulang lumabas ang maruruming kaisipan sa isip ni Roslyn na pinigilan niya noon. "Elder Sister Morris, I have some extra pajama. Bakit hindi mo?"
Palitan. Bakit? Hindi na babalik si Hobby mamayang gabi. I'll be sleeping with you. Nang malaman ni Talia na may mali sa titig ni Roslyn, huli na ang lahat. Tumalon si Roslyn at niyakap ang payat na baywang ni Talia bago niya ibinan ang kanyang mukha diretso sa dibdib ni Talia. Umalangaw-ngaw sa buong silid ang tili ni Talia bago humagalpak sa tawa at hiyawan ang dalawang babae. Natural, hindi alam ni Justin ang tungkol sa mga kalokohang nangyari sa silid ni Roslyn. Hindi nagtagal pagkatapos niyang umalis sa bar at sumakay sa kanyang sasakyan, binalak niyang tawagan si Zachary para magtanong tungkol sa kasalukuyang sitwasyon. Ngunit bago pa siya makatawag, tinawagan siya ni Karen. Nakaramdam ng masamang premonition, sinagot ni Justin ang tawag. Ang sinabi lang ng tumatawag ay nahuli na ang general. Sinapo ni Justin ang kanyang noo. Tila mas masahol pa ang mga bagay kaysa sa naisip niya. Gayunpaman, hindi siya natarante at pinilit si Karen na makipag-ugnayan sa mga miyembro ng Red Flame Iron Brigade. Nagmaneho siya sa lugar ng carrier ng sasakyang panghimpapawid. Binigyan siya ng Sea Eagles ng locus yung iyon. Maaliwalas ang highway. Bumilis si Justin ng mabilis hanggat kaya niya na may mga tanong na namumuo sa kanyang isipan. Pagkatapos ng napakaraming pakikipag-ugnayan, napagtanto ni Justin na ang lakas ng Red Flame Iron Brigade ay mas mahina kumpara sa maraming iba pang grupo sa ibang bansa. Kahit na hindi sila nagkukulang ng mga eksperto, ang isang maliit na pangkat na tulad nito ay hindi sapat upang protektahan ang isang malaking bansang tulad nito. Sa kasalukuyan, kahit ang general na si Zachary ay nukot ni Brahma. Bagamat hindi siya sigurado kung ano ang planong gawin ni Brahma, kitang-kita ang kahinaan ng Red Flame Iron Brigade. Nagsimulang magmuni-muni si Justin, posible bang mayroon pa ring trump card ang Red Flame Iron Brigade? Dahil nahuli si Zachary at ang iba pa sa kanila ay isang disorganized na gulo, may iba pa ba silang magagawa? Kahit na ilang beses na niya silang tinulungan noon, iyon ay dahil nais niyang maging mas matatag ang panloob na estado ng bansa. Ngunit parang ngayon, isa lamang silang kumpol ng mga walang ulong manok na kumakalat at walang patutunguhan na naglalakad ng walang malinaw na landas ng pag-unlad. Habang ipinagpatuloy ni Justin ang kanyang pag-iisip, nagmaneho siya sa walang ilaw na highway, biglang lumitaw ang isang misteryosong bagay at dumiretso sa kanyang sasakyan. Ang paningin ni Justin ay hindi naapektuhan. Gulat na gulat niyang napagtanto na ito ay isang oil carrier truck na sinasadyang patayin ang mga ilaw nito. Dumiretso ito sa kanyang sasakyan sa napakabilis na bilis. 385. Nang makitang papunta sa kanya ang truck at walang balak na huminto, naramdaman ni Justin na nanlamig ang kanyang dugo. Ito ay isang pag-atake ng pagpapakamatay. Kung mabangga sila, walang dadang sisubog ang oil truck. Tila ang driver ng paparating na truck ay desidido na ipadala siya sa kabilang buhay, at handa rin siyang mamatay. Kahit na hindi siya natakot sa pagsabog ng ganoong kalakas, hindi inisip ni Justin na kailangan niyang bumangga sa truck na iyon. Kung tutuusin, medyo matagal na niyang ginugol ang kanyang M3 at medyo nakadikit dito. Hindi lang iyon, utang pa ito ng kanyang asawa. Hindi na niya nagawang tumalikod. Pinindot ni Justin ang accelerator ng flat nang walang pag-aalinlangan. Vroom! Ang BMW ay parang isang galit na leon. Huminog ng malakas ang makina nito nang masira ng kotse ang markang 249 km/h, na tumunten sa isang puti at tuwid na linya sa highway, na umaarangkada ng kasing bilis ng kidlat. Kalahating segundo bago ang punto ng impact, inikot ni Justin ang manibela at hinaila ang handbrake ng buong lakas niya. Creak! Umalangaw-ngaw ang nakakatalam na tunog ng mga gulong na tumitili sa tar na kalsada. Ito ay sapat na malakas upang i-pop ang eardrums ng karaniwang tao. Ang BMW ay naanod sa isang mapanganib na arko at napalampas na lamang ang pagbangga sa truck. Dahil masyadong malakas ang init mula sa matinding friction ng brakean, ang mga gulong ay kumikinang na madilim na pula tulad ng tinunaw na bakal. Huminto ang sasakyan sa gilid ng kalsada na may makapal na kumot ng usok sa likod nito. Dahil hindi natama ng oil truck ang sasakyan, hindi na ito nagpatuloy sa pagmamaneho sa direksyong iyon. Pagkatapos ng emergency brake, huminto ang truck sa gitna mismo ng highway. Nasa kalagitnaan na ng gabi noon.
Kahit na may mga paminsan-minsang sasakyang dumadaan, walang nang ahas na bumaba ng sasakyan para tingnan kung ano ang nangyayari. Kung tutuusin, masyadong abnormal ang sitwasyong iyon. Bumilis ang lahat ng sasakyang dumaan sa kanila para makalayo sa insidente. Hindi pinatay ni Justin ang kanyang makina at agad na bumaba ng sasakyan. Dalawang figure ang lumabas mula sa truck ng langis patungo sa pag-iilaw ng mga headlight ng kotse at nagtungo kay Justin. Mabilis na nakilala ni Justin ang dalawang lalaki. Sila ang mga mersenaryo ng Sandstorm na nagtangkang patayin sina Sky Dragon at Pamela sa bahay ni Talia. Wala na ang dalawang puting sombrero sa ulo ng mga lalaki. Nababalot ng dumi ang mga puting damit nila. Ang tanging nananatiling pareho ay ang baho na nagmumula sa kanilang dalawa. Nagulat si Justin. Itinapon ko ang dalawang iyon mula sa isang gusali na may taas na 10-10 metro, ngunit hindi sila nasaktan. Kahit na alam niya na ang mga mersenaryo ng Sandstorm ay nakamit ang kapangyarihan na maaaring karibal sa kanyang mga nasasakupan sa Sea Eagles, ang kanilang mga pisikal na kakayahan ay hindi bababa sa kasing lakas, kung hindi man mas malakas, kaysa sa mga Sea Eagles. Hindi na kailangang sabihin, ang dalawang Sandstorm na mersenaryo na iyon ay sumusunod kay Justin sa daan at tinangka siyang patayin. Sabay silang sumulpot at nagtungo kay Justin mula sa kanyang magkabilang panig. Hindi gumamit ng anumang baril ang dalawa. Para bang alam nilang hindi sila magiging epektibo. Kaya, armado sila ng stainless steel spiked knuckles. Ang liwanag ng buwan ay kumikinang sa mga spike ng bakal habang patungo sila sa daan ni Justin na parang mga patak ng ulan. Napagtanto ni Justin na ang kanyang aura ay tila walang gaanong epekto sa pananakot sa kanila. Sila tila sa halip unperturbed, talaga. Nagawa nilang baliwalain ang pinakapangunahing takot, ang takot sa kamatayan. Iyon ay tiyak na hindi maaaring makamit ng normal na pagsasanay. Ang mga mersenaryong iyon ay dapat na sumailalim sa ilang uri ng espesyal na pamamaraan ng pagpapahusay. Hindi mabilang na mga tanong ang pumupuno sa isip ni Justin, ngunit hindi iyon nagpabagal sa kanyang paggalaw o bilis ng kanyang reaksyon. Sa pagharap sa pananakit ng kanyang dalawang assailants, hindi siya gumamit ng maraming flashy moves. Sa halip, nilinang niya ang kanyang true chi at nagpakita ng umiikot na chi condensation sa bawat kamay niya bago siya nakipagdigma. Ang mga pag-atake ng dalawang mandirigma ay ganap na sumablay. Ang mga kamay ni Justin ay diretsyong pumutok sa kanilang mga ulo. Aba! Aba! Dalawang mahinang kalabog ang maririnig habang ang mga palad ni Justin ay bumagsak sa noo ng dalawa sa lakas na kahit malalaking bato ay hindi makayanan. Gayunpaman, hindi sumunod ang inaasahang pagmumuka ng kanilang mga ulo. Habang bumubulusok ang ambon ng dugo mula sa kanilang mga ulo, patuloy nilang inindayog ang kanilang mga kamao patungo kay Justin na may dugong mga mata. Nagulat na isip ni Justin, ang kanilang mga katawan ay talagang pinalakas sa punto kung saan ang aking pag-atake ay may kaunting epekto. Kahit na hindi ko ginamit ang aking buong puwersa, kahit na ang mga mula sa mga espesyal na puwersa ng Blue Storm ay nahuhulog ang kanilang mga ulo sa sampal na iyon. Anong klaseng halimaw ang nilikha ng Sandstorm? Roar! Walang sinabi ang dalawang Sandstorm Warriors. Sila ay umungal lamang at ipinadala ang kanilang malalakas na kamao sa daan ni Justin. Hindi sila iniwasan ni Justin. Kahit na ang mga suntok na iyon ay mas malakas kaysa sa isang karaniwang suntok, ang mga bakal na spike sa mga buko ay tumagos lamang sa kanyang damit. Matapos tanggapin ang kanilang mga pag-atake, hinawakan silang dalawa ni Justin sa kanilang mga lalamunan. Snap! Snap! Dalawang malulutong na tunog ang umalangaw-ngaw. Sa pamamagitan lamang ng bahagyang pagpupersage, dinurog ni Justin ang lalamunan ng dalawa. Gaano man kalakas ang karaniwang tao, sa sandaling maputol ang kanilang mga lalamunan, hindi na sila makahinga lalo na sa paggalaw. Gayunpaman, ang dalawang Sandstorm Warrior na iyon ay umuungol lamang sa matinding paghihirap habang sila ay bumubulusok. Kumunat ang noo ni Justin. Mga zombie ba sila? Bakit parang mga undead creature sila sa Western mythology? Hindi ba nila kailangan huminga? Kung ang lahat ng Sandstorm Warriors ay mga halimaw na tulad ng mga iyon, makatuwiran na ang gitnang silangan ay nakontrol nila sa loob lamang ng 2 taon.
Pagkatapos ng lahat, ang pagsasanay sa isang elite na mersenaryong puwersa ay hindi isang bagay na maaaring makamit sa loob ng 2 maikling taon. Gayunpaman, gaano man kalakas ang kanilang pisikal na katawan, hindi pa rin sila kapantay ng katawan ni Justin na antas ng Diyos. Malayo pa sila sa kakayahang makayanan ang innate full cycle true chi ni Justin. Ang ulo ng 2 Sandstorm Warriors ay nabasag sa lupa. Ang pinsala sa kanilang mga ulo at leeg ay masakit tingnan. Hindi matukoy na pula at puting bagay ang tumapon sa kanila. This time around, parang hindi na nila natuloy ang pag-atake nila. Tila ang kanilang mga utak ang kanilang pinakamahinang punto. Pagkatapos nilang durugan ni Justin, nanlambot sila at bumagsak sa lupa. Gayunpaman, hindi iyon nakapagparamdam kay Justin ng kahit katiting na relax. Kahit na kaya niyang palayasin ang mga pag-atake nila at durugan ng lubusan ang kanilang mga utak, ang ibang mga miyembro mula sa Red Flame Iron Brigade ay tiyak na mabibigla kapag nakasalubong nila ang mga nilalang na umatake ng walang takot sa kamatayan, hindi man lang sila malapit sa antas ng kapangyarihan niya. Mabilis na bumalik si Justin sa kanyang sasakyan at nagmaneho patungo sa lugar ng sasakyang panghimpapawid. Sabay dial niya sa number ni Moren. Sa oras na kinuha ni Moren, narinig ni Justin ang mga tunog ng pagpatay mula sa kabilang dulo ng telepono. Maging si Moren mismo ay parang humihinga ng malalim na parang galit na galit. Your Majesty Pluto. Darn it. May tumambangan sa base natin. Mukhang taga-Sandstorm ang mga ito. Umungol si Moren. Alam ni Justin na kakilakilabot ang sitwasyon para magawa nitong sumigaw si Moren nang walang pakialam sa kanyang tono at mawala ng pakiramdam sa kanyang posisyon. Papunta na ako ngayon doon, maikling sabi ni Justin. Huwag. Sumigaw si Moren, dahil sila ay mula sa Sandstorm at huwag mo kaming hihigit sa bilang, gusto naming gamitin ang aming sariling mga kamao upang ipagtanggol ang dignidad ng mga Sea Eagle. Sigurado ka bang kaya mo? Same time na tanong ni Justin. Mangyaring manampalataya sa amin, sagot ni Moren sa malalim na boses. Hindi na pinindot ni Justin ang tanong at ibinaba ang tawag bago siya sumulo patungo sa lugar ng aircraft carrier. Gayunpaman, ang pag-aalinlangan sa isip ni Justin ay lalong lumalim. Ang mga lalaki mula sa Brahma at Sandstorm ay talagang napakaraming alam tungkol sa mga Sea Eagle na inilagay niya sa Stonegate. Malinaw na alam nilang hihilingin ni Zachary ang tulong niya. Pero hindi ba dapat sa pagitan ko lang ni Zachary ang bagay na ito? May nakakaalam pa ba nito? Sold out ba tayo ng isang tao sa loob? Nadama ni Justin na mas iniisip niya ito, mas nagiging komplikado ang bagay. Ang tanging natitiyak niya ngayon ay walang paraan para hilingin sa sinuman sa mga Sea Eagle na pumunta sa lugar ng sasakyang panghimpapawid. Sarili lang niya ang maaasahan niya. Sa pamamagitan ng Sea Eagles, binigyan siya ni Zachary ng isang set ng mga coordinate na tumuturo sa lugar na malapit sa isang inabandonang daungan sa Stonegate. Iyon ay isang rural na lugar na karaniwang hindi pinag-iisipan ng mga tao. Sa tuwing tumataas ang tubig, ang malalaking alon ay humahampas sa daungan. Ayon kay Zachary, inabandona ng gobyerno ang daungan dahil medyo marami ang natangay ng tubig. Kasabay nito, nagpasya silang simulan ang pagtatayo ng lugar ng carrier ng sasakyang panghimpapawid ng palihim. Naglakbay siya sa mabatong landas na kulot at nakarating sa daungan na natatakpan ng damo. Ang mga abandonadong konkretong istruktura ay umalingaw-ngaw sa kanilang maunlad na anyo noong araw. Gayunpaman, ang mga workshop sa malapit ay tila ganap na nawasak. Bumaba si Justin sa kanyang sakyan. 3 tao ang nagpakita sa kadiliman sa kanyang harapan. Itinuo ni Justin ang kanyang mga mata at nakita si Karen, nakakatawag lang sa kanya kamakailan, pati na rin sina JC at Abbas Morgana. Mapait na ngumiti si Justin at sinabing, kayong 3 lang ba ang nandito? Sa kasamaang palad, sabi ni Karen na may nag-aalalang tingin, hindi namin nakontak ang iba. Kung hindi dahil sa proteksyon ni Nadawist at Abbas, duda ako na makakarating din ako dito. Ngayon lang napagtanto ni Justin ang maputlang tingin sa mukha ni Abbas Morgana. Ito ay maliwanag na siya ay gumamit ng masyadong maraming ng kanyang true chi at hindi pa nakaka-recover ng buo.
Saan halos matatagpuan ang site? Tanong ni Justin. Itinuro ni Karen ang isang bangin sa malapit. Mayroong isang balangkas ng isang istruktura, halos hindi nakikita, humigit kumulang 10-10 metro ang taas. Kung iyon ay isang takip na sadyang ginawa para itago ang istruktura, ay hindi alam ni Justin. Makakarating ka sa malapit na elevator pagkatapos tumawid sa gilid na iyon. Ang pasukan ng site ay nasa ilalim ng bangin. Tara na. Walang ibang salita, pinangunahan ni Justin silang tatlo patungo sa bangin. Habang nasa daan, nagpapasalamat si Abbas Morgana, nagpapasalamat ako sa iyong pagpunta. Sa pagkakataong ito, natatakot ako na matalo tayo sa kalaban nang wala ang iyong tulong. Don't thank me. Muntik na nilang patayin ang babae ko, kaya deserve nilang mamatay. Naaalala pa rin Justin ang naramdaman ng tambangan ng Sea Eagles. Based on that alone, kung wala siyang gagawin dito, parang sobrang cold-blooded niya. Lumukot si Karen at nagtanong, inatake si Marian. Umiling si Justin. Ibang tao iyon. Isang kakaibang tingin ang sumilay sa mga mata ni Karen, bagamat wala na siyang ibang itinanong. Nang makita kung gaano kasakit si Abbas Morgana, nagtanong si Justin, kilala mo ba kung sino ang tumambangan sa iyo? Sinabi ni JC, sa tingin ko sila ay tinatawag na Mahaka something, Garuda and something Rama. Yung tatlo. Pinag-isipan ito ni Justin at sinabing, sila ay sina Mahakala at Balarama. Ayon sa mga alamat noong unang panahon, ang dalawang iyon ay proteksyon ng mga Diyos ng India at dalawang dakilang avatar ni Vishnu. Si Mahakala ay bahagyang mas malakas at si Balarama ang nakababatang kapatid. Tungkol naman kay Garuda, iyon ang banal na bundok ng ibon ng Mahakala. Ano? Avatar. Ibig sabihin kaya nilang mag-fuse para maging isang entity. Nang marinig ang tungkol sa tatlo na naging dahilan upang tumakas sila habang ang kanilang mga buntot sa pagitan ng kanilang mga paa, at kung paano sila sa pangkalahatan ay isang nilalang at isang hayop, si Abbas Morgana ay nakaramdam ng matinding takot. Umiling si Justin. I'm not really sure. That's just according to the Indian myths. Brahma is far too mysterious and there are too many versions of the ancient Indian myth that I could not possibly know of all of them. Iilan lang sa kanila ang narinig ko. Gayunpaman, kahit na pinananatili nila ang kanilang paninindigan, kailangan nating gumawa ng paraan upang pigilan sila sa lalong madaling panahon. Sana, ang mga depensa sa site ay hindi pa nalalabag kaya ang general ay nananatiling ligtas, mataimtim na sinabi ni JC. Nagdilim ang mukha ni Abbas Morgana. Maaaring nag-aalala siya tungkol sa carrier o sa kanyang asawa, na sasabihin kung alin ang totoo. 386. Ang mga bangin na may taas na kilometro ay hindi pangkaraniwang tanawin para sa mga ordinaryong tao. Dati, may mga taong nagbabantay sa itaas ng bangin. Sa tuwing may taong pinahihintulutang ma-access ang lugar na iyon, isang mekanismo ang gagawin para itaas ang taong iyon. Gayunpaman, walang nagbabantay sa di umano'y binabantayang lugar. Sa kabutihang palad, si Justin at ang iba ay medyo bihasa sa kanilang pagiging magaan. Nagawa nilang umakyat sa isang bangin ng ganoon sa pamamagitan ng paggamit ng mga nakausling bato bilang mga foothold upang tumalon. Ang tuktok ng bangin ay medyo patag. Gayunpaman, hindi mapapansin ng isa ng walang matinding pagsisiyasat, isang mekanismong parang elevator sa isang sulok ng bangin. Naturally, walang sino man ang sisira niyan. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang lugar ay sinalakay, ang mga kaaway ay kakailanganin din ito bilang isang ruta ng pagtakas. Walang dahilan para putulin nila ito. Hindi marami ang maaaring umasa sa lakas ng kanilang sariling mga katawan upang bumaba mula sa isang bangin. Pagkatapos nilang apat na pumasok sa elevator mechanism, hinanap ni Karen ang isang button at itinulak ito. Unti-unting bumaba ang elevator. Makalipas ang 30 segundo, dumating ang elevator sa isang lihim, malungkot na lugar sa bangin. Gayunpaman, mayroong isang steel platform mula sa loob ng depressed area na nagsisilbing exit mula sa elevator. Kitang-kita na ang lugar ay meticulously dinisenyo. Ang nakapalibot na mga bato ay naging mahirap para sa isa na makita ang elevator mula sa labas.
Ang bawat sulok at krani ng lugar na ito ay meticulously dinisenyo. Sa kahabaan ng metal na plataporma, nakakita sila ng isang halwang metal na dekoryenteng pinto. Naiwan itong bukas. Nagawa nilang makapasok, alam ko na, buntong hininga ni Abbas Morgana. Hindi yun ang pinakamasamang bahagi. Ito ay kung umalis na sila pagkatapos sirain ang lahat, sabi ni JC. Isang tanong ang biglang pumasok kay Justin. Nakapunta na ba kayo dito kanina? Napailing silang tatlo. Ipinaliwanag ni Karen, kung hindi dahil sa kasalukuyang misyon na ito, wala ni isa sa atin ang makakaalam tungkol sa lihim na lugar ng carrier ng sasakyang panghimpapawid na ito. Pinag-isipan ito ni Justin at tumango. Then, pasok na tayo. Sa pagpasok, natuklasan nila na ang walkway mismo ay sumasaklaw ng hindi bababa sa 100 metro ang haba na tunnelang malalim sa gitna ng bundok. Ang liwanag sa paligid ay lalo pang lumiwanag. Halata na medyo kumpleto ang ilaw ng pasilidad. Paglabas nila mula sa pinto sa kabilang panig, sinalubong sila ng isang malawak na espasyo. Daan-daang metro ang taas nito at humigit kumulang 1 kilometro ang lapad. Ang lahat ng ito ay pinatibay ng pinalakas na mga metal na kargado ng putik at luwad. Nagkalat ang iba't ibang uri ng electronic device sa buong lugar. Sa gitna ay isang malawak na istruktura na parang ilog na dapat ay docking bay ng aircraft carrier. Ang kakaiba ay para sa isang carrier ng sasakyang panghimpapawid, wala itong anumang uri ng sasakyang panghimpapawid. Naalis na ba ang carrier sa kalagitnaan ng konstruksyon? Bumulong si Karen, napansin na may hindi magandang nangyayari. Ito ay hindi pa rin mukhang out of place kung may mga bakas ng labanan at pagkawasak doon. Nagtataka ang iba sa kasalukuyang kalagayan ng lugar. Let's go further in to check it out. Siguradong may tao dito, sabi ni JC. Medyo lumakad silang apat. Sa loob ng espasyo na tila kasing lapad ng mundo sa ilalim ng lupa, hindi ito mukhang duguan at wasak na maaaring mangyari kung may naganap na labanan. Sa halip, ganap na malinis ang lugar. Wala ring tao doon. Para bang lahat ng manggagawa ay nagbakasyon. Sandali, sabi ni Justin nang huminto siya at tumingin sa isang mataas na plataporma sa tabi niya. Sinundan siya ng tingin ng tatlo at nakita nila ang isang pamilyar na tao na nakasuot ng uniforme ng hukbo na nakatali sa isang upuan. Parang walang malay ang taong iyon. General. Umiiyak si Karen. Iyon ay si Zachary, ang sinasabing nahuli ng tinatawag na Brahma. Sa isang iglap, higit sa 10 kakaibang bihis na figure ang lumitaw sa dating walang laman na mataas na plataporma. Tiningnan nila ang 4 na bagong dating na may kalmadong tingin. Ang pinuno ay isang lalaking kulay rosas ang balat. Dahil sa kulubot na mukha niya, malamang na medyo matanda na siya. Nakasuot siya ng gold-embroidered top hat at mahabang puting robe. Sa isang kamay niya ay isang bangkos ng agate prayer beads at sa isa naman ay isang normal na hitsurang itim na bote. Para makarating ka dito. I believe you must have defeated my subordinate. How surprising and praiseworthy, sabi ng lalaki na walang pagbabago sa ekspresyon. Tiningnan ni Justin ang damit ng taong iyon at nagtanong na nakakunot ang noo, ikaw ba si Brahma? Mukhang nagulat si Brahma. You must be the newly appointed Pluto. Hindi ko akalain na napakabata mo pa. Matagal ko nang inaabangan ang ating pagkikita. Enough banter. Kung gusto mong lumaban, sige na. Nang makita si Zachary na nakagapos doon na walang malay, si Abbas Morgana ay nagngangalit sa galit. Kahit na galit siya sa kanya, siya pa rin ang lalaking pinakasalan niya noon. Kahit na dinala niya ang kanyang apo upang manirahan sa kabundukan, hindi pa niya binanggit na putulin ang lahat ng relasyon kay Zachary. Nagkakaroon pa sila ng mainit na away tuwing nagkikita sila. Hindi pa rin tuluyang naaalis ang nararamdaman ni Abbas Morgana para sa lalaki. Humph! Big talk coming from a group of cowards, sabi ng isang itim na nakapusod na lalaki na tumabi kay Brahma sa malamig at garalgal na boses. Ito ay walang iba kundi si Mahakala. Itinutok ni Abbas Morgana ang kanyang espada kay Mahakala. Kahit na hinayaan kitang makatakas noon, tingnan natin ngayon. Abbas, huwag maging walang ingat. Daig tayo sa bilang, nagmamadaling payo ni JC.
So ano? Lalaban tayo kapag kailangan. Sigaw ni Abbas. Tumalon siya at nagpadala ng isang alon ng sword chi patungo sa ibang grupo ng mga tao. Gayunpaman, ang kahangahangang Shushan sword chi na madaling maputol ang metal at masira ang jade ay hindi naging sanhi ng kanilang pagkataranta. Inilagay ni Brahma sa bote ang mga agata na prayer beads. Nang ibalik niya ang mga ito, ang mga patak ng tubig na tumatakip sa mga butil ay lumipad patungo sa sword chi. Kiyaaaw. Umalangaw-ngaw ang malakas at matatalim na sigaw ng mga multo. Ang mga patak ng tubig na iyon ay nabuo sa hindi mabilang na kulay abo na kalansay ng mga masamang espiritu. Nilakihan nila ang kanilang mga bibig at kinagat ang sword chi. Kasunod ng banggaan ay isang panahon ng katahimikan. Gayunpaman, ang mga kalansay na iyon ay tila hindi gaanong naapektuhan. Dumiretso sila patungo kay Abbas Morgana. Nagpakita sila ng isang pagpapakita ng kanilang sining ng demonyo. Si Abbas Morgana ay pangunahing nagsanay sa paraan ng espada, kaya hindi pa siya nakakita ng ganoong bagay noon. Dahil babae siya, walang katapusan ang takot niya sa mga multo. Siya ay nabigla halos kaagad. Pati, Abbas. Si JC ay sumugod sa harap ni Abbas Morgana at tinakpan ang kanyang likod gamit ang isang kamay. Kasama ang isa pa, mabilis niyang sinundan ang isang malaking tanda ng Dipper sa kanyang harapan, na naging sanhi ng pag-agos ng dugo na true chi sa hangin. Kunlun Talisman Technique, Spiritual Scattering. Ang iba't ibang mga anting-anting ay nagpakita at nakakabit sa mga bungo ng mga kalansay. Ang pulang-pula na anting-anting ay nagmula sa isang maliwanag na gintong liwanag at naging sanhi ng pagkawala ng mga kalansay bago sila napasigaw sa sakit. Ang Kunlun sect ay dalubhasa sa martial arts, talisman spells at paggawa ng tableta. Ang kanilang mga diskarte sa exorcism pati na rin ang kanilang mga masasamang diskarte sa pagwawaldes ay ang perpektong kontra para sa mga masamang nilalang na tulad ng mga iyon. Hindi inisip ni Justin na si JC ay nagtataglay ng ganoong uri ng kakayahan, na naging dahilan upang mas lumakas ang kanyang impresyon sa matandang Daoist. Sinabi niya, tama ang hula ko. Ang tubig na nakapaloob sa bote ni Brahma ay tubig mula sa ilog ng Ganges. Sinasabi ng alamat na nilikha ni Brahma ang buhay sa pamamagitan ng paggamit ng tubig mula sa ilog na iyon. Ang Ganges ay isang banal na ilog sa India at ito ay sinasamba nila bago pa man magkaroon ng sinuman sa atin. Sa ilang kadahilanan, hindi mabilang na mga tao ang magpapakamatay sa pamamagitan ng pagkalunod sa ilog. Sa paglipas ng panahon, ang tubig ng Ganges ay naitataas ang agos ng Dora. Abbas, mag-ingat ka. Ang iyong kamahalan Pluto ay talagang may kaalaman. Hindi man lang nagalit si Brahma nang makitang sumalungat ang kanyang kilos. He asked with a look of interest, ang Zenica ay talagang isang lugar kung saan nagtatago ang maraming mahuhusay na tao. Ang banal na tubig mula sa Ganges ay pinalamutian ng napakaraming negatibong enerhiya. Hindi ko akalain na ganoon sila kadaling ma-neutralize. Hey! Only child's play yan. Kung paanong nakikita ng Daoist na ito, hindi ikaw ang hari. Demonyo ka! Sigaw ni JC sa galit. Hinugot niya ang Millennium Wooden Pitch Sword mula sa kanyang likuran. Ang espadang kahoy na iyon na tumataboy sa espiritu ay mas epektibo laban sa mga makamulto na kapangyarihan tulad ng mga ipinakita niya sa kanyang harapan. Hari ng langit, tingnan ko kung ano ang kaya ng Daoist na ito. Sabi ng isang lalaking nakakapansin na may boses na pambabae habang nakatayo. Napakagwapo ng lalaking iyon at talagang maputi ang balat. Siya ay may magulo na asul na buhok at isang hairstyle na angkop sa mga sinaunang Indian na monghe. Isang silver ribbon ang nakatali sa kanyang ulo at ang kanyang hugis crescent na hikaw ay kumikinang ng maliwanag. Isinuot niya sa kanyang leeg ang mga nakakatakot na bungo, bawat isa ay tila bubuksan ang bibig at lulunukin ang isang tao ng buo. Hindi nakadamit ang pangitaas na katawan ng lalaki. Ang tanging suot niya ay isang tigre pelt na tumatakip sa kanyang tiyan. Ang nakakaloka pa ay ang sumisikip na kobre na nakapulupot sa kanyang baywang. Walang pakialam si JC kung sino ang humakbang pasulong.
Gumapang ang mga diagram ng anting-anting sa Millennium Wooden Pitch Sword sa katawan nito habang diretso itong tinusok ni JC patungo sa kakaibang lalaki. Humph! Malamig na senggal ng lalaki. Ibinuko niya ang kanyang maasol na labi at bumuga ng malakas na hangin. Whoosh! Ang malakas na tunog ng ihip ng hangin ay lumabas sa bibig ng laki. Mula rito ay lumabas ang isang ipoypo na natatakpan ng malabughaw na lilang kidlat na bumulwak mula sa bibig ng lalaki. Demonyo! Bulalas ni JC. Gayunpaman, ang kanyang katawan ay biglang sinalakay ng mabangis na agos, kaya napilitan siyang mapaatres. Agad na bumagsak ang mga ekspresyon ni na Justin at Karen. Si Karen ay ganap na walang ideya kung ano ang kanyang kinakalaban. Sa pagkakaroon ng magaspang na hula tungkol sa kanilang pagkakakilanlan, sumigaw si Justin, the Whist, na isa sa tatlong matataas na Diyos ng Indian myth, Shiva, Lord of Destruction. Kaya niyang kontrolin ang mga bagyo at kidlat. Ha, sa tingin mo yun lang ang kaya ko. Napasigaw si Shiva bago siya tumalon patungo kay JC. Ang kunlun technique ni JC ay nai-circulate na sa pinakamataas nito. Gayunpaman, naging maingat siya sa kanyang mga pag-atake. Hinampis niya si Jade Dragon bago sword at mabilis na inatake ang mga pagsalakay ni Shiva. Ang kobre sa baywang ni Shiva ay biglang bumaril. Ibinuko nito ang dagwang bibig at iniluwa ang napakagandang apoy na kulay lila. Tikman ang aking world-ending arcane fire. How dare you stand there and call yourself the god of destruction when all you do is resort to simple tricks like this? Umiiyak sa galit si JC. Inilagay niya ang kanyang innate true chi sa kanyang espada at nilaslas ang purple na apoy na naging dahilan upang ito ay mawala. Kasabay nito, isang bahid ng liwanag ng espada ang tumungo sa leeg ni Shiva. Hindi ito tinabi ni Shiva at pinakurbo lang ang katawan niya patalikod na parang tulay. Nagawa niyang iwasan ang pag-atake sa hindi maisip na anggulo. Indian Yoga. Makikilala ni Justin ang pamaraang iyon. Gayunpaman, hindi pa natapos ang pakikipaglaban ni JC kay Shiva. Ang mga tao sa entablado ay hindi na nakaupo at nanunood. 5 pa sa kanila ang tumalon at pinandilatan si Justin at ang 2 pa. Hinarap ng magkapatid na Mahakala at Balarama si Abos Morgana at bawat isa ay nagpahayag ng malupit na ngiti. Sinabi ni Mahakala, hindi ko ginamit ang aking buong kapangyarihan noon dahil hindi ito ang tamang oras para gawin iyon. Gayunpaman, ngayon, ibibigay ko sa iyo ang aking buong kapangyarihan habang tinatanggap mo ang iyong kamatayan. Ngumisi si Abos Morgana. Subukan mo kung kaya mo. Kahit na siya ay gumastos ng kaunti sa kanyang true chi, hindi siya natakot sa sitwasyon sa harap niya. Kasabay nito, isang mapang-akit na babae na may tan na balat ang lumitaw sa tabi ni Karen. Lumabas si Charm sa kanyang pagkatao. Ang babaeng iyon ay nakayapak at nakasuot ng mahabang silver bracelet. Ang isang simpleng sulyap mula sa kanya ay sapat na upang magpadala ng mga alon ng hindi mapaglabanan na alindog. Ang ganoong uri ng kagandahan ay hindi normal, ngunit mahirap ituro kung anong bahagi nito ang mali. Ho ho ha ho ho. Tumawa ang babae habang nakatingin sa mukhang maalab na si Karen, nabalitaan ko na ang Red Flame Iron Brigade ay may 8 guardians. Si Brahma ay mayroon ding 8 guardians, at isa ako sa kanila, Azura. Girlie, humor me with your might. Sa Indian myth, ang mga Devas ay kumakatawan sa mga Diyos ng kalangitan, samantalang ang mga Suras ay sumasagisag sa mga demonyo, bawat isa ay may 8 tagapag-alaga. Sa mga sura, ang mga lalaki ay sobrang pangit habang ang mga babae ay napakaganda. Ang mga Devas ay may masarap na pagkain ngunit walang babae, gayunpaman, ang mga sura ay may magagandang babae at walang masarap na pagkain. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga Diyos at mga demonyo ay nakipaglaban ng walang katapusan. Ang babaeng nauna kay Karen ay mukhang napakaganda, kaya hindi kakaiba para sa kanya na tawagin ang kanyang sarili na isang babaeng sura. Gayunpaman, para kay Karen, gaano man siya kaganda, siya pa rin ang kanyang kaaway, isa na hindi niya lubos na mahawakan. Ang mga galaw ng kalaban ay mukhang hindi kapani-pani walang kakaiba, dahilan para makaramdam siya ng kaba. Tumingin si Justin sa 3 pa.
Nang makitang wala pa rin sila sa anumang matinding panganib, itinoon niya ang pansin sa dalawang nakatayo sa harapan niya. 387. Ang dalawang walang ekspresyon, malapapit na miyembro mula sa Brahma, ay ganap na naiiba sa iba. Ang isa sa kanila ay may pulang mukha at nakasuot ng pula at gintong damit. Ang mga Vedic mantra ay nakaberde sa mga damit. Sa isang kamay ay may isang maikli at gintong espada kung saan nakaukit ang isang simbolo ng apoy. Ang isa naman ay nakasuot ng dark blue na pantalon at nakatopless. Ang kanyang itim na uwak na buhok ay kumapit sa kanyang baywang. Hindi siya armado. Sa halip, hawak niya ang isang maliit na sinaunang silver bell sa isang kamay at isang manipis, piyak na ahas na nakapulupot sa kabilang kamay. May pinong linya na lumalawak mula sa ulo hanggang sa buntot ng ahas. Binigyan sila ni Justin ng matanong na tingin. Natatawang sabi niya, kung hindi ako nagkakamali, dapat ikaw ang Fire God Agni at Water God Varuna respectively. Whoa! You may look intimidating, but let's see if you can match your looks to your strength. We dare not claim to be gods before Pluto, walang ekspresyong sabi ni Agni. Kasabay nito, binalot ng gintong apoy ang kanyang gintong maikling espada. And I thought you were being polite. Iyon lang ba ang kailangan para magalit ka? Pabirong sabi ni Justin. Ang apoy sa espada ni Agni ay nagdulot ng lilim ng pula sa kanyang kulay tansong mukha. Mukha siyang Diyos na ipinanganak sa apoy. Ngayon, nais kong matuto ng isa o dalawang bagay mula sa pakikipag-away sa iyo, Pluto. Iyon ang dahilan kung bakit tayo nagpunta sa Zenica, kaya't mangyaring huwag mo akong bigan. Para sa akin. Tumingin si Justin sa bakanting lugar ng carrier ng sasakyang panghimpapawid at ang kanyang puso ay nalubog sa realisasyon. Maaari bang ang base ng carrier ng sasakyang panghimpapawid ay walang iba kundi isang pulang herring? Gusto namin ang bato ng Diyos. Bulalas ni Varuna habang ang pilak na ahas sa kanyang braso ay pumutok pataas. Ang kakaiba ay ang dila ng silver snake ay talagang mapusyaw na asul. Ang pilak na ahas ay patuloy na umiikot ng mabilis sa hangin. Nagsimulang mamuo si Frost sa katawan nito. Kasabay nito, ang pilak na ahas ay galit na nilalamon ang hamog na nagyelo sa paligid. Sa isang iglap, ang pilak na ahas na dating kasing kapal ng daliri ay lumaki na at naging isang dambuhalang cobra na kasing kapal ng hita ng isang lalaki matapos makain ang hamog na nagyelo sa hangin. Inilabas ng dambuhalang cobra ang mga pangil nito na nagpadala ng puting ambon ng malamig na hangin na nakakapagpalamig ng buto patungo sa kanila. Sinabi ni Justin na may pag-iisip na tingin, bakit mo rin hinahanap ang bato? Ganyan ba talaga kahalaga sa iyo ang bato? Sa totoo lang, mayroon ng kutob si Justin na ito ay ganap na naiiba sa una niyang inaasahan. Ang mga tao mula sa Brahma ay nang ahas na puntiryahin siya ng walang reserba. Nagpakita lamang iyon na sila ay talagang dumating para sa bato ng Diyos. Iyon ang dahilan kung bakit handa silang labanan siya ng walang pag-aalinlangan. Ang tanong ay, bakit nila gagamitin ang aircraft carrier bilang dahilan? Ito ba ay para lamang akayin siya doon? O may iba pang dahilan para dito? Anuman, ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi nagbigay kay Justin ng luho ng pagninilay-nilay sa sitwasyon. Malapit na siyang maabot ng magkasalubong na pag-atake ng yelo at apoy ni Agni at Varuna. Whoosh! Nang ang nagninangas, natatakpan ng apoy na maikling espada ay ilang metro sa harap ni Justin, bigla itong ibinaba pababa. Isang talim ng liwanag na nagdadala ng matinding init ang bumagsak kay Justin. Malinaw na tumunog ang pilak na kampana sa kamay ni Varuna. Ang malutong nitong tugtog ay parang himig para ipatawag ang mga espiritu. Nang marinig ng dambuhalang frost serpent ang tila hindi maindayog na himig, lumundag ito sa kalangitan at ibinaba ang kanyang buntot na natatakpan ng yelo patungo kay Justin. Nang makitang tatama na sa kanya ang talim ng apoy at buntot ng ahas, pinili ni Justin na huwag iwasan ang kanilang pag-atake. Ang ginawa niya ay isang hakbang pasulong. Nag-conjure siya sa isang field na nakapaligid sa kanya gamit ang kanyang innate true chi na nagawang magpakalat ng blade ng apoy pati na rin mabawasan ang lahat ng lakas ng welga ng dambuhalang cobra.
Hindi nagulat sina Agni at Varuna nang makitang walang saysay ang kanilang mga pag-atake. Si Agni ay mabilis, matulin, at maliksi. Pagkatapos iwagayway ang dalawang talim ng apoy, lumitaw siya sa harap mismo ni Justin at itinaas ang kanyang espada, naghahanda na muling hampasin gamit ang kanyang nagninangas, gininto ang espada. Si Varuna, sa kabilang banda, ay sumugod sa likod ni Justin at pinatunog ang pilak na kampana sa kanyang kamay ng mas mabilis. Ang dambuhalang Frost Cobra ay sinubukang pumulupot sa paligid ni Justin gamit ang malaking katawan nito. Gayunpaman, ang field ni Justin ay hindi isang bagay na madaling masira. Nang bumangga ang espada ni Agni kay Justin, tumalbog ito sa lupa at hindi niya nagawang hawakan kahit kaunti. Nahulog ang gintong apoy na iyon sa stainless steel platform at isang malakas na pagsirit ang nangyari. Ang nakakatakot na init ay talagang natunaw ang metal na nalaglag. Nagdilim ang tingin ni Agni. Alam na alam niya ang init na dulot ng kanyang maikling espada. Gayunpaman, ang kakaibang larangan ng proteksyon ng lalaking iyon ay naging walang silbi sa kanyang mga pag-atake. Nang makitang walang kabuluhan ang matataas na temperatura ng mga laslas ni Agni, agad na inutusan ni Varuna ang Frost Cobra na simulan ang paghihigpit kay Justin sa pagtatangkang basagin ang kanyang field ng purong puwersa. Kasabay nito, naglalabas ito ng ambon na ilang degree Celsius sa ibaba ng zero. Nagkalat ang mga shards ng hamog na nagyelo sa hangin. Ang dambuhalang cobra ay tila nagiging malakristal na ahas habang kumikinang na bughaw sa lamig. Nakita ni Agni na hindi nasira ang bukid ni Justin sa kabila ng lamig. Ang maikling espada sa kanyang kamay ay lumiwanag ng mas maliwanag kaysa kailanman habang siya ay tumalon sa langit at nagpadala ng isang bahid ng pulang-pulang apoy sa daloy ng hamog na nagyelo na nilikha ng dambuhalang cobra. Nagsagupa ng yelo at apoy sa paligid ni Justin, walang humpay na nagsalubong sa isa't isa, na lumikha ng iba't ibang paputok na pagsabog ng hangin. Isang bahagyang ngiti ang ipinakita ni Justin. Mukhang may kakayahan ka. Gayunpaman, napakawalang muwang mo para isipin na makukuha mo ang bato ng Diyos ng ganoon lang. Sa sandaling sinabi niya ang mga salitang iyon, hindi na interesado si Justin na panoorin ang kanilang performance. Nagpasya siyang oras na para harapin sila. Ang pag-alam sa mga intensyon ni Brahma para sa pagkuha ng bato ng Diyos sa gayong kakaibang ugali ay pangalawa. Iniunat ni Justin ang isang kamay sa gitna ng yelo at apoy at hinawakan ang mahinang bahagi ng cobra malapit sa puso nito at hinawakan ito ng mahigpit. Bam! Isang malinaw na tunog ang umalangaw habang ang true chi ni Justin ay walang tigil na nabasag sa ulo ng cobra. Nagsimulang maglaho ang hamog na nagyelo sa lugar. Sa sandaling namatay ang dambuhalang ahas, si Varuna ay nagluwa ng isang subo ng dugo at napaatras ng ilang hakbang na ang kanyang mukha ay ganap na namutla. Mabilis na tumakas si Agni, nang maramdamang lumiliko ang mga bagay-bagay sa timog. Gayunpaman, hindi nilayo ni Justin na hayaan siyang makatakas. Sa isang iglap, lumipad siya sa itaas ng ulo ni Agni. Hindi akalain ni Agni na napakabilis niya. Sa isang mabilis ngunit mariing sipa, binasag ni Justin ang ulo ni Agni. Sumabog ito sa kalagitnaan ng hangin na parang pakwa na dinudurog. Si Brahma, na nakatayo sa mataas na entablado, ay nagsuot ng malungkot na ekspresyon. Sa wakas ay napagtanto niya na wala siyang kakayahan na harapin si Justin. Habang sina Agni at Varuna ay maituturing lamang na mga subordinate ng Shiva, mas malakas pa rin sila kaysa sa pinakapiling mga espesyal na puwersa sa internasyonal na globo. Gayunpaman, hindi nila nagawang tanggapin ang kahit isang welga ni Justin. Kasabay nito, malapit na sa kasukdulan ang labanan ni Mahakala at Abbas Morgana. Kahit na ginugol niya ang karamihan sa kanyang true chi, hindi pa rin siya nagawang ibagsak ni Mahakala. Si Karen at ang labanan ng babaeng sura ay hindi kapani-paniwalang magulo. Ginamit ni Flower Rain ang kanyang agile light na skill at swift hidden weapon techniques habang si Azure ay tumugon sa kabaitan gamit ang kanyang hugis crescent na scimitar sa parehong mabilis na bilis. Ang pinakamalakas sa kanila, JC, sa kabilang banda ay unti-unting tinatalo pabalik si Shiva sa daungan ng dagat. Ang iba't ibang mga diskarte ng demonyo na ginamit ni Shiva ay ganap na walang silbi bago ang Kunlun Talisman techniques ni JC.
Ang kanyang innate true chi ay nag-ambag sa hindi mabilang na bilang ng mga hiwa sa katawan ni Shiva, na naging sanhi ng pagdugo ng huli. Huminahon si Justin at tumingin sa mataas na platform. Natatawang sinabi niya, Brahma, nakikita ko na ang iyong mga nasasakupan ay hindi masyadong maayos. Humph! Ngumisi si Brahma. Pluto, nasa kamay ko pa rin ang general ng Red Flame Iron Brigade. Kung pipilitin mo ang aking kamay, personal kong sisiguraduhin ang kanyang pag-akyat sa langit. At saka, hindi mo ba napansin ang kawalan ng mga mula sa sandstorm? Nagulat si Justin sa napagtanto. Walang kahit isang tao mula sa sandstorm ang naruroon sa carrier. Ito ang pinakakinatatakutan niya. Kahit na tinutugis ng mga mula sa sandstorm ang mga nagkalat na miyembro ng Red Flame Iron Brigade, babalik sila para muling maggrupo pagkatapos nilang makumplito ang kanilang misyon, maliban na lang kung sila ay ganap na nabura. Ngunit walang kahulugan iyon. May isa pang punto na nakita ni Justin na kakaiba. Nakita lang niya si Zachary na nag-iisa habang ang Grey Robe ay wala kahit saan. Don't tell me na ang matandang lalaki na pangalawa lang kay Abbas Morgana ay pinatay din ng mga Brahma at Sandstorm. Kung alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo, ibigay mo sa amin ang bato ng Diyos. Maipapangako namin sa iyo na hindi ka namin guguluhin tungkol sa kawalan ni Agni at Varuna at pakakawalan din si Zachary. Kung hindi, kailangan mong harapin ang mga kahihinatnan ng iyong mga aksyon, sabi ni Brahma na may masamang tingin. Huwag! Hindi mo maibibigay sa kanila ang bato ng Diyos. Sigaw ni Karen, na nakikipaglaban pa kay Azure matapos marinig ang tungkol sa pagnanais ni Brahma para sa bato ng Diyos ni Justin. Natigilan si Justin. Hindi niya akalain na ganoon pala ang sasabihin ni Karen. Ang na-hostage ay walang iba kundi ang kanilang general. Tila ang sakripisyo ng kanilang general ay isang maliit na halaga upang bayaran ang bato ng Diyos upang hindi mauwi sa dulo ng kanilang mga kaaway. Sa pagtingin sa mga ekspresyon ni JC at Abbas Morgana, makumpirma ni Justin na handa silang isuko si Zachary kaysa ibigay ni Justin ang bato ng Diyos. Iyon ang nangyari lalo na kay Abbas Morgana. Kahit naduguan ang kanyang mga mata sa pag-alam sa katotohanan na ang kanyang asawang si Zachary ay malamang na mamamatay, nagngangalit pa rin siya at sinunod ang kanyang desisyon. Mukhang wala kang sapat na chips na pwedeng pagsusugal, sabi ni Justin na bumaantong hininga. Sinimulan niyang pag-isipan kung dapat niyang katayin ang iba sa kanila bago gumawa ng anuman. Kung siya ay sapat na mabilis, maaaring magkaroon siya ng sapat na oras upang iligtas si Zachary. Gayunpaman, dahil sa distansya sa pagitan nila at ng mga miyembro ng Brahma na nakatayo sa harap nila, maliit ang pagkakataong iyon. Biglang dumilat si Brahma nang may ibinulong si Mahakala sa kanya. He cracked a bright smile as if victory was already in his hands. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.